mawala na. Out na si Vico Sotto, mga kababayan. Ito na ang bagong bagito na mga kababayan, bagong idolo ng mga lumalaban sa korupsyon. Ang bagitong kongresista, mga kababayan, na si Kiko Barsaga. Ewan lang natin kung kaano-ano ito ni Nino Barsaga, yung kalbo, mga kababayan. Si Cap. Pero, mga kababayan, natumbok niya. Hindi kagaya ni Vico Sotto, mga kababayan, na yung tinutumbok lang ay ang mga diskaya dahil kalaban niya sa mga politika, samantalang si Tamba, parang pikit mata itong si Vico Sotto, mga kababayan. Kagaya ng tito niya, na si Tito Sen, mga kababayan. Ito talaga si Kiko Barsaga, mga kababayan, ang perfect para manindigan. Dahil wala pang bahid ito, mga kababayan eh. Yung iniisip nga natin na, paano kaya nila ilalaglag si Tamba na kung alam naman natin, mga kababayan, na kultura na mga kongresista talaga ang SOP dyan, mga kababayan. Lahat sila makikitaan ng butas. Pero ito, mga kababayan, kasi simula pa lang. Wala pa malamang, mga kababayan, na bahid ng kurakutan. At mayroon ding ideolohiya, mga kababayan. Kaya ito talaga, tama ang sinabi niya. Ang unang-unang imbestigahan ay walang iba, kundi si Tambaloslos, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. If anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez. At least, mga kababayan, mayroon ng kakampi si Ungab, diba? Si Ungab lang ang ating narinig, mga kababayan, na dapat imbestigahan si Romualdez at saka si Zaldico. Ito talaga, kakampi pa nila dati ito, mga kababayan, na hanay pa nito ni Tambaloslos. Kumalas na, mga kababayan, naging independent. At andun din pala si Toby Tionco, mga kababayan. Tatlo na sila. Why so? Bakit po? Because he's now speaker. No. Nagtatanong pa kung bakit, di ba? Because he is the House Speaker. Kontrolado niya lahat ang nangyayari dyan sa Kongreso, mga kababayan. Baka yung personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have. Mayroon siyang alam. Personal knowledge. Right, I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Talaga. Dahil implicated na ang kanyang pangalan kasama sa Zaldico, mga kababayan. 25%? No? Kita mo, mga kababayan? Sa tingin natin, maraming mga kongresista ang may alam niyan, mga kababayan. Kaso nga lang, ayaw nilang banggitin. Dahil malamang sa malamang, nakikinabang din sila, mga kababayan. Kumukuha rin sila ng SOP. Spencer, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni Speaker Martin. Napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes. That's kasama niya sa NUP, mga kababayan, ha. Bagoong Pilipinas slate yan ng mga alyansa. Napilitan lang siya, mga kababayan, iboto. Pero binoto niya. Pero ngayon, if anymore, kaya nag-video kayo as AML. Yes. I'll now be an independent candidate or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. Wala pa silang bahong makakalkal dito dahil newcomer, mga kababayan. Wala pang bahid. Ang problema, kung mayroon ba itong tatay na politician, baka yung tatay ang pag-initan. You're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomalous projects na involved daw si Romualdez sa mga anomalyang projects. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Direktahan, mga kababayan. Imposible daw hindi ma-involve ang speaker. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback from alleged commissions? Lahat na! I mean, everything's under the speaker. Everything is under the speaker. Ano yung nalalaman niyo pwede siya? Andiyan siya eh! Meron siya knowledge daw, mga kababayan, na personal. Well, nothing yet. Pero kung may gusto kayo, sir, na involvement ko si Abed, would me possessing evidence make a difference? If the speaker were to have evidence presented against him in the DPWH hearing, would anything happen to him or would he still walk away free with a warning? Pero sir, kung may gusto kayong suportahan sa pagka-speaker ngayon, since tumiwalag na kayo sa NUP, sino maging speaker? No one comes to mind yet. Pero kung pwede ang neophyte, Kiko Barsaga. Talaga? Joke lang. Joke lang pala. Huwag ka naman mag-speaker muna. Pero okay lang din. Kung talagang sisiguraduhin mong walang kurakutan. Yan lang naman talaga importante, mga kababayan.
i-assure mo na walang kurakutan. Pwede ka maging speaker, kahit joke lang yan. Pero patunayan mo muna ha. Eto mga kababayan, believe tayo sa initial niyang ano. Eto na eh. Break na niya ito mga kababayan. Initial na paglabas sa publiko na mayroong silbi mga kababayan na ano. Talagang nakakatulong sa bayan. I have no interest in being speakers. Masyadong busy yung schedule nun. Will you be delivering a privileged speech regarding dito sa allegations niya about speakers involvement sa I actually planned on delivering a privileged speech, but Sige, mag-privilege speech ka. by the majority. Not allowed. Oh, di ba mga kababayan? Pinipili nila, ano tungkol yung privilege speech mo? Not allowed dahil madadamay si Tambalostos niyan. Office due to some problems with the speech I presented. Kasi I'm not allowed to name, baka ma-ethics committee daw ako, so I prefer not to. But that's a privileged speech. Hindi, kasi ang sabi ko, it's not really a question of... Ngayon mga kababayan kung i-ethics sila ito, for what? Ang sabi lang naman niya, dapat kasalang imbestigahan si Romualdez. Ethics pa rin. Wala pa naman siyang mga kababayan, inakusahan. Personal privilege, since it refers to a party matter. So, parang hindi na, ang ginawa ko na lang is, I just posted it online so that everyone, especially my party mates in my district would know what has transpired. Pwede dito naman na lang, i-state ang iyong privilege speech. Uy, ang ABS-CBN mga kababayan, Bangkarote na ba kayo ABS-CBN? Tingnan yung mikropono ng ABS-CBN mga kababayan. Parang na, gutay-gutay na. Ang pangit na mga kababayan, ABS-CBN. Yes. Buti pa ang Congress mga kababayan, bagong-bago ang microphone. Ayun, makikita. Mayroon pa lang mga kababayan, like TV or media ang Congress. Wow. May nag-i-interview mga kababayan na Congress, But my district is still 100% NUP. The vice mayor, the councilors, and the mayor is still That's NUP. what's holding you back. That's what's holding you back. Well, we might not know. We might not know. Infracom, magvo-volunteer ba kayo sa nila? House Infracom, No, because see, this is what's going to happen. No matter what form of evidence we show to the public, there's gonna be no results. It will be the same no matter what. That's the sort of justice system we have in our country. How to say so? So, sir, bakit hindi mo i-try? Malay mo kayo. Well, do you believe that I should be trying that? Sige, umpisahan mo na. Baka ito na ang mga kababayan. Like Gen Z revolution. Hindi marahas man na revolution mga kababayan kundi revolution sa politika na palitan na itong mga matatandang mga buhaya mga kababayan. Then I'll take that consideration. But right now, I don't believe that justice can be found within the DPWH hearings. And I don't think that any of the big players or the big beneficiaries of any alleged, of any stolen funds will be facing justice. Sir, are you coordinating with Congressman Toby Chanco regarding the mag-coordinate kayo ni Toby Chanco. No, I don't really know Toby Chanco. I don't really know Toby Chanco. Wala. Sige, mag-independent ka na lang. Random lang, kung sino lang yung mga mahilig sa pusa. Wala naman kumausap sa inyo, sir, about this from... Well, I only heard about it last night that I apparently was plotting to replace the speaker. May plano pala mga kababayan. Plano? Baka joke na naman yan Pinasakay nyo kami na within 24 hours papalitan na daw ang speaker and then si Chis Escudero pala. But I had no involvement in that. Everything that I've done until last night was for the benefit of my party. For kanito daw ba yung signatures? For kanito? No. Sino daw yung narinig mo? Sino ang ipapalit? Someone within my party stated that I was collecting signatures to remove the speaker. I-replace him kanino? Sino? And ASP Lechugas sa putol? Ang pumalit, pisot mga pinglakson. Papatawag nyo rin po ba yung finance chair? Tingnan muna natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Ito mga kababayan Ito ang sinasabi ni Soto mga kababayan na kaya daw niya pinalitan si Marcoleta dahil gusto niya ang mag-head sa Blue Ribbon mga kababayan ay isa talagang investigador katulad ni Lacson. Dahil pangit daw Sabi ni Soto, ayoko, pangit ang direksyon ni Marcoleta. Hindi ko gusto ang direksyon na tinatahak ni Marcoleta sa investigasyon sa Blue Ribbon. Kasi papatawag tayo para tayo na mapag. Ito mga kababayan, ewan lang natin kung anong direksyon niya. Ang pagkakaalam natin mga kababayan, ang kanyang tutuhugin talaga ay si Jinggoy. Sige, tuhugin mo si Jinggoy and then, bakit?
Tila nalalayo mga kababayan ang usapan kay Tambaloslos at Zaldico. Ang ebidensya, Hoy, bagoong! Parang ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman. Investigation tungkol Samantala mga kababayan, pakinggan po natin ito. Itong latest update kay dating Pangulong Digong mga kababayan na i-discuss si Harry Roque. Na supposedly mga kababayan, natutuwa na tayo na, hi at last! Mag-uumpisa na ang pre-trial mga kababayan na kung saan sigurado tayo na makakalaya na si Tatay Digong dahil mahina itong mga ebidensya ni na mga kababayan, trililing, mga makakaliwa. Pero anong nangyari mga kababayan? Pinahinto. Hindi man pinahinto, delay muna, indefinitely ha, wala talagang mga kababayan kung kailan magre-resume, indefinite na stop na muna ang pre-trial. Ano ito, makukulong pa si Tatay Digong? Akala natin lalabas na siya ngayong September mga kababayan dahil sabi ni Kopman I am 100%, hindi naman, basta super confident mga kababayan na makakalabas si Tatay Digong. Pero bakit ngayon parang matatagalan pa. Kaya panoorin natin itong sabi ni Harry Roque mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw! Well, alam niyo po, normally nagla-live ako sa aking mga spokes hour. Pero ngayon po, record ko dahil ayaw kong magkamali. Kasi usaping legal. Usaping legal mga kababayan. Bakit ba nakansela ang confirmation of charges ni Tatay Digong? Ready na. Ready na sana tayo. Ang hukuman ay inability to stand trial. Kung ganyan man lang, inability to stand trial, i-dismiss na yung kaso na yan. At ano na ang mangyayari matapos ito, kanselasyon nito? Bakit tuloy-tuloy pa rin? Una po, ang sabi ng hukuman talaga, unable to stand trial. Dalawa po yung inability. Kawawa si Tatay Digong, yan ay physical o di naman kaya mental. Now, kung physical, ang sabi naman po ni Kitty Duterte ngayon, mukhang malakas ang tatay. So, hindi po yung physical. Malakas kasi kaharap mga kababayan ka pamilya. Paano sa trial? Siguro ang isa sa pinagbasihan dyan mga kababayan, yung unang pinush na ni Roque, na 80 years old mga kababayan dyan sa the Netherlands, hindi na tina-trial talaga. Yan ang matagal nang sinasabi ni Harry Roque mga kababayan na mayroong law ang the Netherlands na kung saan ang dyan mga kababayan ang ICC. So, sakop pa rin mga kababayan ng the Netherlands ang ICC. Mayroon silang existing law na ganyan. Pero pag sinabi namang mental, hindi naman po ibig sabihin yan na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Siya'y 80 anyos at alam naman natin na kapag 80 anyos ka na, medyo limot-limot ka na. At kapag ika'y limot-limot na, hindi mo talaga maintindihan kung ano yung mga paratang sa'yo at hindi ka talaga magkakaroon ng pagkakataon na depensahan ang iyong sarili. So isipin na lang po natin, hindi po yan physical na kapansanan, hindi po yan mental na kapansanan, kung hindi talagang limitasyon dahil nga po sa edad ni Tatay Digong na 80. At sino ba naman na 80 na hindi na nagiging limot-limot? Yan sila Soto at Lacson, sana lumayas na yan dyan sa politika. Magkasing edad na siguro ni Tatay Digong Siyempre yung pagiging limot-limot, nakaka-apekto rin yan dun sa kanyang pagkakaintindi ng mga paratang laban. At isa rin mga kababayan, kagunggungan, yung sa Enrile, kinuha pa mga kababayan ni Ngagva. What a shame, nag-aaksaya lang kayo ng pera niyan na sa gobyerno, pinapasakod dyan kay Enrile. Kanya, at kung ano yung mga depensa na po pwede niya gamitin para mapatunayan na hindi siya nagkakasala. Now, ang tanong, saan na tayo patungo matapos ito? Walang sabi po ng hukuman, hindi sila mag-i-schedule hanggang hindi maresolba yung mga iba pang mga pending na motions na nakabindin. Kung edad mga kababayan kung edad man lang ang dahilan kung bakit na indefinitely suspend yan o pre-trial, paano yan masusolusyonan? Hindi na maibabalik ang edad mga kababayan. Hindi na magiging 70 si Tatay Digong. At mukhang hindi sila makakapag palayain na tuloy ng pagbibista ng confirmation of charges kung talagang wala sa tamang kakayahan ang Tatay Digong na harapin inability to stand trial. Nag-issue rin ng statement itong si Kaufman, ang lead counsel, at inulit niya sa pangatlong pagkakataon. Hindi na pa-interview ng physical mga kababayan, written lang. Ang dahilan kaya hindi nga siya po pwedeng humarap sa kanyang paglilitis ay totoo. Yan ay napatunayan na gamit ang siyensya at mga dalubhasa. So, pinasisinungalingan niya yung mga paratang ng mga biktima na umiiwas lang sa paglilitis si Tatay Digong at inulit niya na yung Ano ba yan? Bike time lang yan? Nagbabay lang kayo ng time, Kaufman? Marami din ang
Malilikot ang isip mga kababayan na typical moves ng mga abogado daw mga kababayan para humaba ang trial. Kabalik School ni Lord. Tatay Digong sa pamamagitan ng interim release ay nakasalalay sa kasunduan sa gobyerno ni Marcos. Now, pangatlong beses na po ito na sinabi ni Attorney Kaufman. Huwag niyo sabihin aantayin natin bumaba si Marcos. Mabubulok si Tatay Digong dyan ng 3 years. Na talagang ang kalayaan ni Tatay Digong ay nakasalalay sa mga Marcoses. Bakit? Bakit? Alam niyo na naman po ang aking panindigan. Naniniwala po ako na unang-una ang problema ang gumawa ay ang mga Marcoses. Eto, tapos na eh. Tapos na ang Quadcom na kababayan na mag-present ng ebidensya. Di ba sila ang ginamit na mga kababayan na tool para sa investigasyon ng ICC dito. Sa halip na mag-imbestiga ang ICC, Quadcom na lang mga kababayan yung kanilang railroaded na investigation. Nasabit na doon. Anong magagawa ni Bangag? Sasabihin niya, pikit lahat yan. Kasama si Bangag sa trial? So sa tingin ko po, hindi para bigyan ng solusyon ng mga Marcoses ang kapalaran ni Tatay Digong. Ano Talaga pala? kung pinadala nila siya sa dahig. Ano pala ang role ni Marcos? Nais nilang matanggal ang malaking tinik sa kanilang kagustuhan na manatili sa kapangyarihan. Meron bang mga kababayan, power si Marcos na dukutin si Tatay Digong doon sa dahig? Pwede ba yan? Forever and ever, isang bagay na kamuntik na nagawa ng kanyang ama na antala lamang dahil nga Sa tingin natin, kahit gustuhin man ni Marcos mga kababayan na sige, wag na. Hindi ko na, binabawi ko na ang ginawa ko kay Duterte. Sa tingin nyo, yung mga animal na sina Trillanes, mga kababayan, sina Cristina Conti, yung mga makakaliwa, papayag power. na na i-atras ang kaso? Never! Nagpapanggap nga lang yan na kasabwat ni Bangag mga kababayan, di ba? Diba? So how come? Anong kinalaman ni Marcos dito? Na talagang kailangan tayong lumuhod si Kaufman sa kanya para kay Tatay Digong? Pan na ginagaya ngayon sa iba't ibang parte ng daigdig, ginaya sa Eastern Baka Europe, people ngayon power ginagaya tayo. sa Indonesia, sa iba't Sana ibang hindi, at no? iba't ibang mga lugar. Pero mayroon tayong mga kababayan, Ayaw natin ng kaguluhan mga kababayan, pero mayroon din tayong isip na ang sarap na mangyari din sa atin dahil para maparusahan itong mga kurakot sa ating bansa mga kababayan. Pero delikado pa rin mga kababayan, masisira talaga ang bansa. Pero ang tanong, talaga bang wala ng ibang solusyon para mapalaya si Tatay Digong? Well, unang-una po lilinawin ko. Bagamat galit na galit sa akin si Kaufman, naintindihan ko. Galit na galit, oo nga, kalagayan ngayon. Limitado ang kanyang opsyon. Bakit? Kasi po itong inability to stand trial. Akala natin confident siya na mapapalayan niya si Tatay Digong mga kababayan, malakas ang kanyang ebidensya. Bakit? Dinidelay pa niya. Malabo po, walang sinasabi ang ICC Rome Statute kung itong inability nito ay maging permanente. Ang remedyo kapag merong inability to stand trial, panandalian, hindi itutuloy ang paglilitis. Buying time lang siguro magkaroon na ng kapasidad ang akusado na depensahan ng kanyang sarili sa isang paglilitis. Siguro kulang sila sa oras. Yan ang talagang nakikita natin ito mga kababayan dahil ang sabi thousands of pages mga kababayan dapat nilang i-review. Gumagamit na lang nga daw sila ng AI mga kababayan para kumuha ng mga keywords. Paano kung permanente na yung inability to stand trial? Wala na! Alam naman natin na kapag limot-limot, as good as nothing na mga kababayan. Reclusion perpetua. Ano ba yan? Sa katandaan, hindi na po maibabalik yan. Oo nga, kung dahilan katandaan mga kababayan, bakit? Bukas bakalawa, magiging bata ba siya? Hindi. Wala pong gamot dyan. So, paano nang mangyayari? Ito po talaga ang problema. Dahil sa Rome Statute mismo, walang nakasaad kung anong mangyayari kung permanente na yung inability to stand trial. Di paalisin na, layain na. And then pumayag naman ang ICC mga kababayan sa request ni Kaufman. Kaya nga po, anong plano nyo? minabuti ni Kaufman na ang solusyon na lang talaga ay interim release. At ang mabuti naman pong hanggang kailan gusto namin talagang dismissal? Dahil dito sa desisyon ng korte na unable to stand trial si Tatay Digong, 100% tingin ko mabibigyan na siya ng interim release. 100%? Dahil nagkaroon na ng conclusion ng hukuman okay lang. na unable to stand makalaya lang si Tatay Digong. Ang problema sa interim release mga kababayan, busal ang kanyang bunganga dyan. Wala na. Hindi pwedeng magsalita. trial. Itong si Tatay Digong, 100% pwede siya mabigyan ng interim release. Ang tanong, saan? Siyempre, yan po ay sa isang lugar na kasapi pa rin sa Belgium ng ba? ICC
Ewan na natin ka sa Belgium mga kababayan. Merong obligasyon or sa Germany, ewan na natin. Sa kanya na tumupad sa mga kondisyones na Kondisyones? sasabihin ng korte para sa interim release. Ibig sabihin po, under the ordinary course of events, hindi po pwede sa Pilipinas yan dahil hindi na nga tayo naging miyembro ng ICC mula pa nung panahon na bumitiw nga tayo sa panahon pa ni Tatay Digong. Ewan na natin mga kababayan kung safe ba si Tatay Digong sa Pilipinas. 'Di ba? Nauna nang sinabi ni VP Sara Duterte mga kababayan na huwag ka munang umuwi sa Pilipinas dahil baka matulad ka ni Ninoy. Alam naman natin andyan pa si Bangag mga kababayan. Ang pwede lang pong mangyari ay kung papayag talaga ang Marcos administration na tanggapin si Tatay Digong by way of interim release at kung papayag ang hukuman. Sila nga wala nang basihan para makipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas ICC. Anong gusto ni Kaufman? Baka kumbinsin niya si Bangag mga kababayan na balik na kayo sa ICC, magpa-member kayo ulit para syempre mayroon kayong mga fees doon na ibabayad yearly. Wala silbi. Yan ba? At lamang kung itutuloy talaga yung plano ni Marcos Jr. Dayon yun. Muli at maging miyembro muli ng ICC. Baka. In which case, pwede talaga. So naging agent pa si Kaufman mga kababayan na mang-recruit ulit. Magkano commission Kaufman dyan? Pero talaga ba Lord? Ang pagpayag na lang ng mga Marcoses ang tanging pag-asa para makauwi si Tatay Digong? Lord. Well, sa akin po, unang-una, wag naman po sana. I-dismiss na yan and then kahit hindi pa umuwi mga kababayan, after 2028 para safe. Dahil sila nga ang gumawa ng problema, ayaw ko naman na sila rin ang magbibigay ng solusyon, bagamat yan ang sinasabi ni Amy Marcos. Dahil ang kapatid kabangagan. Siya naman daw ang gagawa ng paraan para mapalaya si Tatay Digong. Sinabi ko na rin na siguro, liar, nakakilala ko si Tatay Digong, kahit ang katumbas niyan ay kalayaan niya o pagbabalik sa Pilipinas, baka mahirap matanggap ni Tatay Digong yung paghingi ng pabor para magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. Budulin din natin. Kagaya ng pambubudol ni Marcos mga kababayan. Yung pagkakabalik sa kanyang lupang sinilangan, lalong-lalo na sa Davao. So meron pa bang mga ibang pamamaraan para mapalaya si Tatay Digong? Samantalang, gaya ng aking sinabi, tahimik ang Rome Statute kung yung inability to stand trial ay maging permanente. Indefinite? Ang aking paninindigan, meron po. Totoo po, naghihimasok ako ngayon. Aminado ako naghihimasok. Pero paghihimasok ko naman po kasi ay dahil, number one, naniniwala po ako sa liderato ni Tatay Digong. Naging tapat ako maglingkod sa kanya at naniniwala po ako na kaya mahal na mahal si Tatay Digong ay hindi lang dahil siya sa kanyang personalidad, kung hindi pinakita niya ang isang liderato na nagbibigay solusyon sa problema ng taong bayan. Ibig sabihin, itong aking mga mungkahi naman po ay dahil na rin sa aking pagmamahal, pagrerespeto. Okay, hindi ka naman kasali sa defense panel. It's part of your freedom of speech. Na mapalaya rin si Tatay Digong. Ako naman po ay nagsabi na, kung ako naman po ay nag-propose ng domestic legal remedy, hindi po yung paghihimasok doon sa ICC dahil minsan hindi ko talaga pinakailaman si Kaufman doon sa kanyang ICC. Ngayon lang po ako magbibigay ng mungkahi at wag naman po sana masamain dahil na naging solusyon ni Kaufman talagang makipagkasundo sa mga Marcoses para tanggapin si Tatay Digong by way of interim release sa ICC. Pwede po yan, kaya nga lang po, hindi naman garantyado na papayag din ng hukuman, una. Pangalawa, bagamat sinasabi natin na baka limot-limot na si Tatay Digong, alam ko po kung siya ay hindi limot-limot pa at talagang maninindigan, hindi po siya papayag na magkaroon ng utang na loob sa mga Marcoses. So ano po ang aking solusyon? Well, nakasaad din po yan sa Rome Statute, no? Rome Statute. Magsalamin ka. Nakasaad po kasi sa Rome Statute talaga na itong inability na humarap sa paglilitis ay dahilan para talagang matigil ang paglilitis. Okay? Now, ang tanong, paano nga kapag ang inability to stand trial ay permanente? Ibig ba sabihin nyo? Forever na siyang nakakulong? Parang reclusion perpetua mga kababayan. Naka-interim release sa ibang bansa. Kawawa at Tatay Digong. Tatay Digong, may interim release either sa France, sa Belgium, sa Netherlands, o sa Japan. Pero siyempre, hindi yan ang gusto ni Tatay Digong. Gusto niya makauwi sa Pilipinas. Ang problema mga kababayan, interim release, hindi siya pwedeng magsalita sa media. Hindi siya pwedeng makipag-usap mga kababayan outside sa family. Hindi pwedeng lalabas ng bahay. Ang aking mungkahi
Bulok pa din. Subukan lamang. Kulungan. Ay, saan sa bahay mo? Ipa-dismiss na ang kaso. Kaya nga. Ipa-dismiss na dahil nga walang kakayahan si Tatay Digong para tumayo at depensahan ng sarili niya sa isang paglilitis. Sinabi ko na nga kanina, walang ganyang provision sa Rome Statute. So saan natin iaangkulo yung ating motion para ma-dismiss na, no? Well, alam niyo kasi hindi gaya ng Batas Pilipinas na kapag wala na sa tamang pag-iisip ang isang akusado, pwede na ma-dismiss ang kaso. Walang ganyang provision sa ICC Rome Statute. Ang pwede lang, masuspend o di naman kaya ma-archive pero patuloy pa rin ang kaso, hindi ma-dismiss at ang akusado either naka-interim release or nakakulong. In fact, sa Tribunal for Rwanda, meron pong isang tao na talagang wala na sa tamang pag-iisip dahil napakatanda na rin, nandun lang siya sa kulungan kasama ni Tatay Digong. Walang nangyayari. Oh my God. Oh my God. Now, ang aking... So, indefinite na? Kaufman. Meron pala matanda doon mga kababayan sa loob. Andun lang sa kulungan. Tindigan. Bagamat wala po talagang nakasulat na probisyon para ma-dismiss ang kaso kapag hindi nakakayanin ng akusado na humarap sa paglilitis, meron naman po mga provision na po pwedeng gawing anchor dun sa ating nais mangyari. Ano? Una po, nandiyan na nga yung Article 63 na kinakailangan ang presensya ng akusado para nga ma-confront yung mga witnesses niya at yung Rule 135 ng Rome Statute. Rule 135? Na kapag unable to stand trial, suspendido muna ang proceedings. Pero kapag sususpend mo ang proceedings, at naging permanenteng instability, makatarungan ba yon? Sa tingin ko po, hindi. Kasi ang resulta po dyan, ay pinaparusahan mo na yung akusado, miski hindi pa napapatunayan ang kanyang pagkakasala. Hindi pa nga na-present ang mga ebidensya. Di ba po? At yan naman po ay lumalabag din sa karapatan pantao. Lalong-lalo na dun sa karapatan ng speedy Ano ba yung trial. ICC? Di ba ang sabi nila sila ang champion sa human rights daw mga kababayan? At eto ngayon, sa Kaufman pa pinapatagal. At saka dun sa presumption of innocence na pareho pong nakasaad sa International Covenant on Civil and Political Rights at saka dun sa European Convention on Human Rights. So ano pong legal na argumentong gagamitin para mapadismiss? Makikita po yan sa isang provision ng Rome Statute na nagsasabi na mga desisyon ng hukuman ay dapat sang-ayon din sa karapatang pantao. Saan ba ho nakikita yung provision na yan? Well, nandito po yan sa susunod na slide. Nakasaad po yan sa article... Kawawa si VP Sara mga kababayan, no? Sa kanyang speech mga kababayan, naglabas ng hinanakit si VP Inday na grabe daw pasakit o yung dinulot ng pamilyang bangag mga kababayan ginawa nila kay Tatay Digong sa pagpapadala sa ICC. Aside sa talagang nagsasuffer si Tatay Digong noon mga kababayan na disrupt ang kanilang daily activities, disrupt ang kanilang pamilya, plus mga kababayan, the burden na ang layo pa ng Netherlands. Punta-punta sila doon pabalik-balik. 21.3 ng Rome Statute na ang pag-i-interpret ng provision ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao. Okay? Now, ibig sabihin yan, kapag ang incapacity po or yung inability to stand trial ay permanente, kinakailangan i-dismiss na ang kaso. Dahil kapag yan ay hinayaang tumuloy pa rin at mukha naman ang inability to stand trial ay permanente na, ibig sabihin, permanente na siyang naka-interim release or permanente na siyang nakakulong na parehong parusa. At meron din pong... dahil mayroon daw matanda mga kababayan, taga Rwanda, andun pa rin sa kulungan. Unfit na mga kababayan, parang ulyanin na. Kulong pa rin. Si Tatay Digong, hindi naman na yan ulyanin. Desisyon. Parang reclusion perpetua na yan. ICC mismo, dito sa kaso ni Lubang. Without conviction. Na nagsasabi na kapag ang akusado ay talagang hindi na po pwede humarap sa paglilitis at itutuloy pa rin ng hukuman, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon ng abuse of process na tinatawag. Yun yung abuse of process doctrine. Ano ibig sabihin? Sana nga matablan dyan ng ICC, no? Parang itong ICC mga kababayan, nagtataguyod daw sila ng justice international. Sila nga daw ang model ng justice mga kababayan. Tapos ngayon, number 1 in justice, nakipagsabuatan pa kay bangag mga kababayan para kidnapin si Tatay Digong. Yan. Well, kapag papatuloy po yan at wala nang kakayahan talaga na humarap ang akusado, talaga magre-resulta po yan hindi lang sa paglabag ng karapatang pantao, kung hindi a grave injustice
At kaya nga po sinasabi na that is a grave abuse of process. Kasi yung proseso mismo ng paglilitis ay magre-resulta sa pag-abuso sa karapatang pantao. At saka meron din pong Article 53, ang Rome Statute, na nagsasabi na kapag hindi na posible ang isang fair trial dahil wala nang kakayahan humarap ang akusado sa paglilitis, kinakailangan justice demands that the interest of justice demands na kinakailangan i-dismiss na ang kaso. So anong sinasabi ko? Bagamat wala pong specific provision na nakasaad gaya sa batas ng Pilipinas na yung inability to stand trial, libot-limot na, ay hindi dahilan para permanenteng ma-dismiss ang kaso. Meron naman pong sapat na probisyon sa Rome Statute mismo, 21.3. Parang sa Otiroke, mga kababayan, parang pare, no? Ang interpretasyon ng Rome Statute ay dapat sang-ayon sa karapatang pantao, yung pagbabawal sa abuse of process, at saka yung provision na in the interest of justice ang magagamit para nga po ma-dismiss ng tuluyan ang kaso kapag naging permanente na yung inability to stand trial. Now, meron pa ba ho tayong po pwedeng masandalan ng mga argumento? Well, tignan po natin, no? Ano pa? Slide. Find marami na po mga desisyon ang lumabas. Hindi lang kung edad lang ang basehan, mga kababayan, no? Permanent na lang yung mga kababayan na unfit. Hindi na bababa ang edad. And then, meron naman sa The Hague, Netherlands, mga kababayan, kapag 80 years old, hindi na tina-trial talaga dahil unfit na. Sa ICC. Sana yan ang silipin ng ICC. Matagal na yung sinasuggest ni mga kababayan, Roque. Pang international tribunal. Galit si Kaufman nga nung sinuggest na yan. Tinawag na crazy scheme. ICC, isa lang. Kabaliwang pamamaraan daw. Yan sa international tribunal na nagpapataw ng parusa sa mga gagawa ng war crimes at crimes against humanity. Hindi naman war crime yun, Tatay Digong. Marami na pong desisyon ang War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia, tsaka War Crimes Tribunal for Rwanda. No? Now, ano po yung mga kaso na yan? Okay, sa ICTY, okay, yung sa tribunal, meron pong prosecutor versus Trugar. Kapag ang akusado ay, yun na nga po, hindi na po pwedeng humarap sa paglilitis dahil hindi na niya masyado naintindihan kung anong paratang laban sa kanya at hindi niya masyado maintindihan kung paano niya bibigyan instruction ang kanyang abogado, kinakailangan isuspende at kapag ito nga ay naging permanente, dapat ma-dismiss ang kaso. Terminate. Dismiss. Isang kaso pa rin sa ICTY, prosecutor versus SESE. Ang problema dyan, mga kababayan, etong ICC, wala na silang active case, mga kababayan, kung ganon. Paano sila kikita? Paano ang mga honorarium, mga kababayan, mga allowances ng mga judges at mga abogado? Yan, sinasabi naman na dapat isuspinde kapag ang kalusugan ng akusado ay magiging sagabal para siya ay makasapi sa kanyang depensa. Tapos dito nga sa ICC mismo, itong si Prosecutor versus Lubanga, may talagang kapangyarihan ng hukuman na wag ipatuloy ang mga proceedings kapag ang pagpapatuloy ng paglilitis ay makakasira sa integridad ng hukuman dahil yung paglilitis ay magreresulta sa unfairness or injustice. Sa pangkaso sa ICC din, Prosecutor versus Ruto, ang abuse of process ay nangyayari. Grabing research, Roque, mga kababayan, no? Believe tayo ito. Bright boy ito, mga kababayan. Brilliant. Patas ng paglilitis ay madudungisan at ang tanging remedyo para ito'y maiwasan ay ang pagtigil sa paglilitis. Ibig sabihin, ang aking paninindigan, sa paglitis. Kung ang inability to stand trial ng Tatay Digong ay permanente, ang permanent inability to stand trial ay dapat magresulta sa unfair trial at dahil dito, ang tanging remedyo ay ang i-dismiss. Ang tuluyang pagdi-dismiss ng Sana nga. Blanding na si Roque, buhok, Okay, so yan lang. Napunta ka lang sa Netherlands, Roque, nagpa-bland ka na. Aking mensahe. Advice mo yan kay Senator Marcoleta din. Magandang araw po. Ayun na pala, tapos na. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, tungkol dito sa updates ngayong araw? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.